Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is May 9, 2024. So, ngayong araw is tatalakay tayo ng ating pagpapatuloy sa ating tinalakay na series ng ating devotion. So, yung bago natin simulan, yung series na tinalakay natin is muli muna nating balikan yung ating naging series ng ating devotion netong last week. Para dun sa mga tao na bago lang sa ating talakayan ng Bible verse on devotion is muli muna natin itong babalikan. So, yung tinalakay naming series ng aming devotion ay nakaraan is God's sovereignty. So, God is so powerful. So, God is power, and God made everything we see in this world. So, yung heaven and earth, yung animals, plants, or any organism, also the human is God's made. Kaya yung Panginoon is so powerful na lahat ng nakikita natin is kagawa niya ng Panginoon. Tayo, yung ginagawa nating by devotion for everyday, diba? Ganyan yun yung ginagawa yun ng ating Panginoon para tayo ay ma-disciple. So, ayun, yung series na tinakay namin last week at yung series na tatalakay natin ngayon ay yung being disciple. So, kailangan ma-disciple tayo. Yung inaaral natin yung salita, pinupuri natin ang Panginoon. Kailangan di lang aral at pakikinig ang ginagawa natin sa Word of God, kundi marunong din natin itong i-adapt sa ating sarili para pag nasaring natin is nakikita ng tao at gagayahin sa atin to at ituturo natin sa kanila kung ano nga ba yung salita ng Diyos. So, ayun yung ating series na tatalakayin ngayong araw. So, para naman sa ating Bible verse, ito ang John chapter 8 verse 31. So, ang sabi dito, Jesus said to the Jews who had believed in Him, "You abide in my word. You are truly my disciple." So, para lumawak yung ating talakayan ng ating Bible verse at natong devotion, tayo ay tumako sa ating unang teaching. Ang una sa ating teaching, believing in Jesus is not an empty word. So, yung pag naniniwala natin sa Panginoon ay hindi nagkakahulugan na empty yung mga salita niya, kundi meron pang kabuluhan. Yung paniniwala sa kanyang salita ay talagang ma-adapt natin at makakatulong to sa atin. Kailangan natin at pa-disciple tayo. So, number 2, abiding in Jesus' word include spiritual thirst and hunger. So, kailangan gutom tayo at tuho tayo dun sa mga spiritual na life natin. Hindi lang tayo gutom or wow dun sa mga makukuha natin sa mundong ito, kundi mag-grow din tayo dun sa ating spiritual life. So, number 3, a true disciple is a believer and not a doer of God's word. So, yung totoong disciple is naniniwala at ginagawa yung according dun sa God's word na napabasa natin at inaaral natin. Hindi lang pwede salita, kailangan marunong din tayo at gawin natin to. Number 1, sa ating application, pray for a deep longing to understand the Bible. So, kailangan we need to pray. We need to pray every day for deep longing, and we need to understand the Bible, what Bible said. So, number 2, study the whole Bible as one big story and redemption. So, also we need to study the story of the Bible. And lately, or last month is, or ang unang topic na tinalakay natin is about the redemptive word of God. So, balikan na lang natin or stock nyo po yung mga video na ginawa ko para malaman nyo rin po yun. And sa last, aspire to become rich in obedience. So, kailangan mag-reach tayo sa pagiging obedience. So, ayun lang po para sa araw na ito. Nang may natutunan tayo sa manood. God bless to all.